Ang hirap naman buksan itong coffee machine. So hello guys, good morning. So we're here in Borcel, Belgium, and we're just enjoying our vacation because it's our vacation month. May vacation ako until January 1. So sulitin na natin yung ating bakasyon kasi deserve naman natin magbakasyon kasi nga pagod tayo sa work, di ba? So anyway, from Germany to Cologne, from my place to Cologne, then Cologne to Brussels, then Brussels, Belgium to Amsterdam tayo, and then from Amsterdam to Germany ulit tayo. So the story behind kung bakit ako kung bakit bigla ko naisipang mag-travel ng ganito ka-straightforward. Kasi magkakatabi lang naman kasi yun magkakatabi ang ingay. Magkakatabi lang naman kasi ang Cologne, Brussels, saka Amsterdam. Magkakatabi lang yung mga yan. Actually, pati Luxembourgs bang tawag? Ang tamang pronunciation nun, I don't know. Basta magkakatabi yan. Luxembourgs, Brussels, Belgium, Amsterdam, Netherlands. Tapos, medyo malayo kasi yung Copenhagen, Denmark. Medyo malayo kasi siya. I think, gusto ko pa siyang puntahan. Kaso nga lang, hindi na muna. At saka yung Luxembourg, hindi ko na muna pupuntahan. Ang plan ko muna talaga is Brussels at saka Amsterdam muna for experience purposes. Let's explore and at the same time, this is a experimental travel talaga to. Kasi kailangan nating mag-experiment kasi hindi ko pa alam kung paano yung transportation, yun yung mahirap. Kasi kanina kahapon sa Cologne, oh my God, windang ako. Akala ko, tatanga-tanga ako sa park na yun. Napagastos tuloy ako ng 45 euro. Kasi nga nag-taxi ako, walang niya. Hindi ko pa kasi alam kung paano mag-train. Kung paano pumunta. Ang tanga-tanga ko kasi ang sinesearch ko doon sa may monitor ng ticketing booth ng Deutschland Bahn ba yun? Is Köln-Dom ang sinesearch ko po niyan. Mas dapat palang i-search ko pala is Köln-Hauptbahnhof pala. So hindi ko ma-search. Akala ko wala. Meron pala. So nalugi ako ng 41 euro ako nalugi kasi ang ticket lang ng train papuntang Hauptbahnhof, and then Hauptbahnhof kasi is yung Cathedral Cologne na yung katabi ng Hauptbahnhof or yung main train station. Yun, nag-taxi ako
€45 pong aking binayaran sa taxi. Oh my God. Nawindang ako doon. Nalugi ako ng €41. So, ayun. Then, pagbalik ko dun sa may Cologne Airport, kasi doon ako maghihintay ng doon ako bumaba, at doon din ako sasakay, papuntang Brussels. Ang binayaran ko lang na ticket is €3.99. Di ba? Kasi nag-train na ako pabalik sa airport. Oh my God. What a waste of money. But yun yung tinatawag ko na experimental travel. Kasi nga, mag-solo lang tayo. So anyway, we learned from that experience, and next time, hindi ko na magagawin. Ay, naku. So it's 5 a.m. It's almost 6 a.m. here in Brussels, Belgium, and we're just waiting our time and having a cup of coffee, you know. Sobrang lamig ngayon kasi nga winter. I think umaabot ng 1 degree Celsius ang temperature sa labas, and hindi ko ina-advise sa mga lamig yun. I cannot advise na mag-travel kayo during winter, December, specifically December, kasi sobrang lamig po ng December. Baka hindi ninyo kayanin. So, better pumunta kayo ng summer or fall. Kayo mamasyal around Europe kasi mas maganda for me ang summer saka fall, pero mas gusto ko kasi mag-outfit ng pang winter, kaya mas pinili ko magbakasyon ng winter kasi nga wala namang winter sa Pilipinas. So for experience purposes, winter ako nagbabakasyon. So ayun, pahabain ko ba tong video natin or hindi na? More than 5 minutes na. So, pupunta tayo ngayon. Try natin pumunta by train or by bus or by taxi man, kasi pili ko mahal ang taxi dito talaga. So, try natin i-reach out yung Atomium, Grand Place, at saka siguro baka tatlo yung pupuntahan ko siguro, kasi 2 p.m. pupunta na ako ng ng Amsterdam. 2 p.m. yung biyahe ko ulit. So, kailangan nating bilisan, kumilos, or else may iwanan tayo. So, ayan. Let's see you guys. Ha! Oh my God. Nagulat ako.
Miss Heart! Miss Heart! So this is my room. Then, machine yung kanilang lock. So, may blower siya. And then, ito yung kanyang lavatory. And then, this is mine. Hello. Then, yung shower. Ito yung kanyang bathtub. Ayan. Okay. Then, ito yung kanyang bedroom. Dalawang bed, of course. Yun, may aircon siya. And then dim light lang siya. Wala siyang center light. Yun lang yung kanyang mga light. So, may mga drawer din siya. So, pwede rin siya for long term na mga mag-i-stay dito. Ayan. Kasi may mga cabinet siya. Pwede paglagayan ng maraming gamit. Maraming socket. Actually, iba yung socket nila eh. Ganyan yung socket nila dito sa Brussels, Belgium. Tatlo. Iba yung socket nila. Then, this is the coffee table or center table. Hindi ka mag-coffee dyan. Then, ito yung labas. Ayan. Actually, walang masyadong maganda sa labas. Dito sa binigay na room sa akin. Pero at least, okay naman siya. May TV siya. Kaso nga lang yung TV niya is puro French yung yung nagsasalita. Wala man lang akong ma-search. And then may telepono rin siya. Ayan. And then that's all my things for today's video. And then this is it. Hotel Europa City 204. Then yep. So may pa-coffee rin sila. Pwede kang mag-order ng breakfast at doon saka dinner meron din. So ayun. Ayan lang. Anong kinakain niyo? Ito lang ito. Wait na. Rogier und
De Brooker. Same lang sila. Undan. De Brooker. Naman yun. Okay. So, pupunta tayo ng Grand Place, and isa sa mga pinupuntahan ng mga tao dito sa Brussels, yung Grand Place. Actually, okay. So, tignan nyo. So, nasa kwan tayo. Nasa, ano ba yan? Rue La Destinée. Okay. So, oh my god. Kailangan. Ang dami-dami ko kasing bit-bit. So, kailangan ko i-monitor yung ating... So, saan na ako? Diyan na. Grand Place. Okay. Ang dami. Dami kong bit-bit. Wait lang. Kailangan natin hanapin yung place na yan. Birds Cunningham. Ano yan? So, itong building na to, I think di ko lang sure kung na-built yan year 1698? 1698? Di ko lang sure kung yan yung year na na-built siya. But I'm sure nilagay nila yan with purpose. So, di ba? Kalain mo yan. So, ito, hindi ko na-research to kung anong year na built yan. Pero, for sure, itong building na to, na-built naman yata yan siguro ng 1697 naman yan na-built. Oh my god, parang bumalik ako in just a seconds sa past, you know. Yan. Alam niyo kung saan ako na-amaze dito? Hindi ko alam. Wala lang yung pakialam. Na-amaze ako nung nilapitan ko. Mga kwan pala yan. Mga rebulto pala yung mga yan. Oh. Look. Oh. Akala ko, ang tawag doon, semento lang siya na talagang, pero nilapitan ko, mga rebulto pala. Ang galing! Ang galing! Pati rin to, oh. Yan ang mga rebulto pala tong mga to. Look, oh. Ang galing. Shit. Ang ganda, oh. Ito yung financial.
Chocolate here. Would you like some whipped cream? No, thank you. Ala, nagpipintasan ni. Ala, magkano? 70 yan. Sige, bili ako. Ay! 24 siya. 7 naman yan. Wow, my God. Hello. Oh. Oh. Sorry. Wala, Belgian. Oh, ito na yung Belgian waffle, ba? Oh my goodness. Makabili naman ako. Oh my God. Oh. Tignan. 13. So hello guys, good morning everyone, and hello all the way from Brussels, Belgium. Charot. Adigin nilulong ko ni, kitain niyo. Adigin nga ni, nilulong ko. Hello, Lolo Simeon Bolbiba. Charot. Ay! Naglabies! Ang lamig, okay ni namon. Hinihintay ko na lang yung yung time ng trip ko to Amsterdam. So, anong oras pa lang naman? So, I think more than an hour pa. So, dito muna ako sa park. Mag-rest muna. I-rest ko muna yung paa ko kasi pagod na. At grabe, kinalyo na yung paa ko. Kakalakad dito. Pero enjoy kasi sobrang ganda ng Belgium. Pero mas maganda pa rin ako. Anyway, ayan. Ayokong tumayo kasi naka-anxious ako. Iikot ko sana kayo dito. But anyway, actually sobrang ganda ng Brussels. Tapos ang mura ng mga bilihin. Yung mga chocolates, grabe. Ang mura ng mga chocolates. My God. Tignan nyo. Bumili ako ng chocolates sa mga sa mga shop. Sobrang daming chocolate. Ayan yung isang bag dyan. Ayan. Yung saan na yan? Yung isang bag dyan. Yan. Yan. Chocolate lahat yan. Oh my God. Oh my God. Ang lamig. So, nasa sa inyo kung gusto ninyong maglakad-lakad dito sa Europe pag winter kasi po sobrang lamig. And hindi ko siya ina-advise sa mga lamigin kasi manginginig talaga lahat. Unless, malapit lang yung hotel mo dito or anyway, mainit naman sa loob ng mga sa loob ng mga malls. So, pwede kang mainit sa loob. Pero for me, mas gusto ko sa labas kasi I love winter. Kasi walang winter sa Pilipinas. And look! Yan. Oh my God. And then, yun na nga, pupunta tayo ng Amsterdam. So, I think more than 2 hours or sabihin na lang natin na 3 hours from Brussels to Amsterdam. So, nag-hotel na naman ako doon. So, isang gabi ako doon para makapag-rest naman ako. And then, bukas, December 15, maglalakad-lakad ulit tayo sa Netherlands.
So actually meron pa siyang meron pa siyang mga kapitbahay na barangay, yung Amsterdam, parang dalawa yon. Nakita ko siya and maganda rin sila. So tignan natin bukas kung makakapunta sa mga karatig na province na Amsterdam. Kasi aside from Amsterdam, may mga magaganda bang place sa Amsterdam na pwedeng puntahan. And hopefully mapuntahan ko yung mga nakaplanong bibisitahin ko noon. Kasi dito sa Brussels, ang nabisita ko lang unfortunately is the Grand Place. Pumunta pa sana ako ng Atomium pero kulang na sa oras. Isa rin yun sa mga tourist spot dito sa Brussels. And marami pang iba pero kulang na tayo sa oras. So ayun, next time na naman, I think summer, babalik tayo ng summer dito. So ayun, ang update. So, ayan. Ciao, ciao!